Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2106, Balita. Sa Yuklan, si Lin Fang ay nasa kanyang daigdig ng mga espiritu, nakaupong nakakrus ang paa. Sa kanyang harapan, walang tigil ang pagtakbo ng isang tao sa bilis ng kidlat. Biglang sumabog ang silweta sa pakikipaglaban, mga boom na sumasabay sa bawat paggalaw. Gamulong si Chi habang umuuga ang hangin. Nag-condense si Chi sa isang suntok at naging vortex. Sumasayaw at nagkawatak-watak ang mga cosmic energies. Purong lakas ang suntok na iyon. Dancing windy clouds. Sabi ng isang higanti sa tabi ni Lin Fang. Nagbago ang silweta. Tuloy-tuloy ang pulso ng mga enerhiya. Isang kamay ang gumapang sa kalangitan, na nag-iwan ng magandang landas. Maraming mga silweta ang lumitaw, ang hangin ay umuungol at lumamig, ang mga enerhiya ay patuloy na pumipintig. Ang mga enerhiya ay hindi ganap na nag-condense, sila ay nagkalat at ang silweta ay nahulog pabalik sa lupa. Hindi pa rin sapat. Kapag mas mahusay ang iyong 9 dancing windy clouds, makokontrol mo ang katawan na iyon. Ngunit para makontrol ang buong lakas ng katawan na iyon, kailangan mong mag-aral ng higit pa. Sabi ng higanti. Tumingin ang silweta na iyon sa higanti at tumango. Kinokontrol ni Lin Fang ang katawan ng Saint Emperor gamit ang kanyang kaluluwa, wala itong kamalayan kaya madali niya itong makontrol. Gayunpaman, kailangan niyang i-drive ito, at para doon kailangan niyang matutunan kung paano ilipat ito ng mabilis at kung paano gamitin ang buong lakas nito. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi sapat na malakas. Ginawa niya ang kanyang makakaya, gayunpaman, at sinubukang maging mas pamilyar dito. Pagkatapos ng lahat, ang suntok ng isang Saint Emperor ay mas malakas kaysa sa kanya. Ipagpapatuloy ko ang pagsasanay sa paglilinang. Sabi ng Saint Emperor na tumango. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtakbo at naging pamilyar sa katawan na iyon. Isang himla ng kaluluwa ni Lin Fang ang lumabas sa katawan at bumalik sa kanyang katawan. Ang kanyang tunay na katawan ang nagbukas ng kanyang mga mata. Sa Jing Clan, galit pa rin ang mga tao. Mas mabuti ang mga pinsala ni Jing Yan. Sa kanyang cultivation level, hanggat hindi pa ganap na nawasak ang pisikal na katawan ng isang tao, maaari silang gumaling. Gayunpaman, hindi sila maaaring magkaroon ng parehong lakas tulad ng dati sa mahabang panahon kapag ang kanilang mga pinsala ay masyadong malubha, lalo na sa kaso ni Jing Yan. Pagkatapos ng lahat, ang pag-atake ng espada ni Jian Mang ay naglalaman ng light daw. Ano ang dapat nating gawin, Master? Maraming tao ang nakatingin sa isang matanda ng mga sandaling iyon. Isa siya sa dalawang Saint Emperors ng Jing Clan. Jing Yan, ilang mapagkukunan ang mayroon ng iyong guro? Tanong ng matanda kay Jing Yan. Marami siyang resources, gusto niyang gumawa ng deployment spell clan. Pero kailangan muna nating ibigay sa kanya ang 1/3 ng deployment mine. Sagot ni Jing Yan. Nang marinig siya ng karamihan, sila ay natigilan. 1/3 ng deployment mine. Gusto ba nilang sirain ang Jing Clan? Sobra na yan. Ibigay mo si Mo Chen. Mawalan man tayo ng mukha, at least hindi natin kailangang mawala ang 1/3 ng deployment mine. Galit na sabi ng isang tao. Sobra na ang 1/3. Tito, nagkakamali ka, gusto niyang gumawa ng clan. Siguradong mapapasaya niya ang Jing Clan. Maingat na sagot ni Jing Yan. Sumimangot ang kanyang tiyuhin at sinabi. Ang ibig mong sabihin ay sisirain niya ang 3 pang angkan. Siyempre, pagkatapos ay pantay-pantay tayong maghahati. Walang mawawala sa Jing Clan sa ganoong paraan. Malamig na sabi ni Jing Yan. Siya ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ayaw niyang sumuko ang Jing Clan at palayain si Mo Chen. Maaari ba nating kontrolin ang sitwasyon? Ang aking guro ay matako, ngunit hindi siya lalayo. At saka, hindi siya magbubukas ng clan ng deployment spellcasters sa Qingshan City, kailangan lang niya ng resources. Pangako ni Jing Yan. Kung madadami ang guro mo, talagang matatalo niya ang mga taong iyon. Kung tutuusin, napakalakas nila. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng aking kapwa-alagad ay napakalakas. Ang mga taong iyon ay hindi makakatakas sa kanila. Tsaka marami na sa kanilang mga tao ang nakalaban na. Dapat ay mayroon silang, higit sa lahat, 1 o 2 tao na kasing lakas ng bulag na cultivator ng espada. Tungkol kay Yulin, wala sa mga kapwa ko disipulo ang mas mahina kaysa sa kanya. Naghahanda pa nga ang isa sa mga kaibigan ko para sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Mahinahong sabi ni Jing Yan. Alam niya kung gaano kalakas ang kanyang mga kapwa-alagad. Hindi niya maimbitahan ang mga kapwa-alagad na naghahanda para sa tagpuan ng kontinente ng Siyam na Ulap kahit na matalik silang magkaibigan, ang guro niya lang ang makakagawa noon. Nang marinig ng mga miyembro ng Jing Clan si Jing Yan, lahat sila ay nanatiling tahimik. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagtanong. Jing Yan, paano ang iyong kapatid na babae? Pagkatapos nito, papatayin natin si Mo Chen. Pigilan mo siyang umalis sandali, pagkatapos ng ilang oras ay makakalimutan niya ang tungkol sa kanya at magpapakilala kami sa kanya ng isang mabait at natatanging lalaki. Sabi ni Jing Yan. Nanatiling tahimik muli ang lahat. Napatingin silang lahat sa matandang pinuno ng Jing Clan. Siya lamang ang maaaring gumawa ng mga huling desisyon. Sa wakas, kumikinang ang kanyang mga mata at sinabi niya kay Jing Yan. Sabihin mo ito sa iyong guro.
Kung nangako siyang hindi siya magbubukas ng clan sa Qingshan City, at kung tatanggapin niyang ibahagi sa amin ang deployment mine, anyayahan siyang pumunta. Sige. Ang mga mata ni Jingyan ay kuminang at tumanggo siya. Iwan mo sa akin. Ang Yo, Wen, at Feng clans ay hindi alam ang tungkol sa kasunduang ito. Hindi rin alam nina Lin Feng at Hao Qinglin. Tahimik nilang hinihintay ang 3 araw na lumipas. Isang araw ang natitira. Kumalat ang ilang balita na tinanggap ng Jing clan ang hamon. Gayon din, nais nilang baguhin ang lugar ng mga labanan sa gitnang larangan ng digmaan ng Qingshan City. Tila may inihahatid silang nakatag mensahe. Kung hindi natin mapoprotektahan ang deployment mine, hindi mahalaga, walang sino man ang makakaagaw nito sa atin. Ang balita ay kumalat sa lahat ng dako sa Qingshan City. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa Qingshan City sa lahat ng dako. Alam ng lahat at natuwa sa pag-uusap tungkol sa labanan na naganap 2 araw bago. Alam ng lahat kung ano ang nangyari at kung sino si Mo Chen. Alam din nila na ang mga disipulo ni Mo Chen ay nakakatakot. Ngayon ay nakakagulat na tinanggap ng Jing clan ang kanilang hamon. May iba pa ba silang trump card? Ang lahat ay naiinip at hindi na makapaghintay na makita ang laban. Nakita ng ilang tao kung gaano kalakas si Jian Mang at ang iba pa, at hindi na sila makapaghintay na makita ang mga hindi pa lumalaban. Ang ilan sa kanila ay hindi nasagot ang mga laban, at hindi nila nais na makaligtaan ang mga ito sa pagkakataong ito. Marahil sa pagkakataong ito ang mga laban ay magiging mas mahusay kaysa 2 araw bago. Sa Yu clan, nakita ni Yuzin si Lin Feng, at sinabi sa kanya ang balita. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Inaasahan niyang iligtas si Mo Chen ng walang laban. Gayunpaman, hindi sila bibigyan ng Jing clan ng ganoong pagkakataon. May iba pa bang trump card ang Jing clan? Tanong ni Lin Feng kay Yuzin. Hindi. Ang pinakamalakas na cultivator ng Jing clan ay si Jing Yan at nakaranas siya ng matinding pagkatalo. Sa anumang kaso, hindi siya makakalaban muli. Ang tanging trump card na mayroon sila ay magagastos ng malaki. Kailangan nilang humingi ng tulong sa isang tao sa labas. Gayunpaman, ang iyong mga kaibigan ay napakalakas, ang paghingi ng tulong ay magiging walang silbi. Sa Qingshan City, walang ganoong nakakatakot na cultivator, maliban kung si Yuzin ay mukhang nag-iisip at nakasimangot. Maliban kung ano? Tanong ni Lin Feng. Alam mo na sina Jingyan at Yulin ay mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Mayroon silang ilang mga kontak. Maliban na lang kung humingi sila ng tulong sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, wala silang magagawa, at sa palagay ko ay hindi sila matutulungan ni Jingyan. Kailangan niya ng napakalakas na cultivator para doon. Sabi ni Yuzin. Biglang nag-alala si Lin Feng. Isa talaga itong mapagkukunan na maaaring minahan ng Jing clan. Ang grupo ng mga bastard na iyon. Sabi ni Tantay. Dapat nawasak natin sila sa araw na iyon at ninakaw ang kanilang deployment mine. Hindi ganoon kadali ang mga bagay. Sinabi ng Jing clan na kailangan nila ng oras, sa tingin mo ba ang 3 angkan ay maaaring magsimula ng digmaan laban sa kanila? Sabi ni Yuzin kay Tantay. Ang sagot ay halata. Kahit na mag-imbita sila ng mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, madudurog ko sila sa isang suntok. Sabi ni Tantay. Hindi siya lumaban noong nakaraan. Handa na siyang lumaban ngayon. Kumikislap ang magagandang mata ni Yuzin at ngumiti siya kay Tantay. Big boy, gaano ka kalakas? Sa tingin ko dapat madali kong matalo si Jingyan. Nakangiting sabi ni Tantay at napakamot sa ulo. Si Yuzin ay natulala at hindi nakapagsalita. Si Jingyan ang pinakamalakas na cultivator ng Qingshan City sa kanyang henerasyon. Ang lalaking ito ay nang ahas na sabihin na madali niya itong matatalo. Ano naman sa kanya? Tanong ni Yuzin, nakangiti kay Tantay at nakaturo kay Lin Feng. Laging nakikinig si Tantay kay Lin Feng, kaya kung madali niyang talunin si Jingyan, paano na si Lin Feng? Umiling si Tantay at ngumiti. Hindi rin ako sigurado, sa totoo lang. Silly boy, naisip ni Yuzin na nakatingin kay Tantay. Lin Feng, Yuzin. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon sila, para makitang dumating sina Yuye at Sumo. Sister Ye, magalang na sabi ni Yuzin. Pagkatapos ng lahat, si Yuye ay may mataas na posisyon sa clan, kaya kailangan niyang maging magalang. Hindi siya makakilos ng natural gaya ng makakaya niya kapag kasama niya sina Lin Feng at Tantay. Tumanggo si Yuye at hindi tumingin sa kanya, lumingon at sinabi kay Lin Feng. Lin Feng, hindi nilayon ng Jing clan na isuko ang kanilang deployment mine. Ito ay magiging isang nakamamatay na labanan. Wala itong kinalaman sa iyo, gayunpaman, magkakaroon ng ilang mapanganib na labanan. Kung gusto mo, pwede tayong pumunta at manood ng sabay. Sige, mabuti. Sabi ni Lin Feng, nakangiti at tumanggo. Siyempre pupunta siya. Pagsisisihan ng Jing clan ang lahat. Mahinang sabi ni Tantay. Nang marinig ni Sumo si Tantay, tiningnan niya ito ng masama at nagtanong, sa tingin mo matatalo ang Jing clan? Siyempre. Sabi ni Tantay. Umiling si Sumo at umalis kasama si Yuye. Walang pakialam niyang sinabi. Sa pagkakataong ito, tinanggap ng Jing clan ang hamon, nangangahulugan ito na babayaran nila ang buong halaga at aanyayahan ang mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry na pumunta at tumulong.
Sa malalakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, hindi sila matatalo. Si Sumo ay mula rin sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, kilalang-kilala niya sila. Kung ang Jing Clan ay nag-imbita ng mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, ang Jing Clan ay hindi maaaring matalo. Ang Jing Clan ay nagawang apihin ng 3 angkan ng mag-isa noon, at kung si Hao Qinglin ay hindi nasangkot, sila mismo ang kumuha ng 3 mga minan. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2107, mga malakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sa palagay niya ang mga cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay ang pinakamalakas sa mundo. Na-crush sila 2 days ago, pero malamig na sabi ni Tantay, pinapanood si Sumo na umalis. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay hindi ang pinakamahusay. Malakas na nagsalita si Tantay at narinig siya ni Sumo, biglang lumingon at tumingin kay Tantay ng malamig. Kahit na maaaring haharapin ng Yu Clan ng ilang cultivator mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, si Sumo ay tag-aron din, at hindi niya hahayaang ipahiya ng sinuman ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Hindi maintindihan ng mga taong katulad mo. Sa tingin mo lahat ay kasing lakas ng bulag na cultivator ng espada. Sabi ni Sumo na nakangiti ng malamig, pagkatapos ay sinabi niya kay Yuye. Little Ye, paano magkakaroon ng mga bisitang ganito ang Yu Clan? Umalis siya at nawala sa malayo. Tumiti ng pilit si Yuye. Tumingon siya at sumulyap kay Linfang. Siya ay isang bisita sa Yu Clan, ngunit wala siyang sinabi. Kakaalis lang niya kasama si Sumo. Kahit na ang guro ni Linfang ay isang dakilang iskolar, ang katayuan sa lipunan ni Linfang ay hindi kasing taas ng kay Sumo. Si Sumo ay miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, at sinusubukan din niyang mapalapit sa kanya. Wala lamang salita. Sabi ni Tantay, pinapanood si Sumo umalis. Siya ay galit na galit at ang paputok na chi ay nagsimulang bumuo sa paligid niya. Gusto ko talagang turuan siya ng magandang leksyon. Hindi na kailangan. Mahinahong sabi ni Linfang. Sa sandaling iyon, iniisip niya si Mo Chen. Kung ginawa iyon ng Jing Clan, ano ang magagawa niya sa susunod na araw? Kahit na natalo niya ang Jing Clan at nakuha ang kanilang deployment mine, ano ang maaari niyang gawin pagkatapos? Ang pagkuha ng deployment mine ay hindi magpapalaya sa kanila kay Mo Chen. At paano makakasali ang Celestial Remarkable Deployment Ministry? Wala siyang nagawa kundi maghintay. Parang napakabagal lumipas ng oras. Kinaumagahan ng susunod na araw, sina Linfang, Yuzin, at Tantay ay nagtipon kasama ang iba pang malalakas na cultivator ng Yu Clan. Naghahanda na silang umalis para sa laban. Nang dumating ang malalakas na cultivator ng Yu Clan, napansin nila na dumating na sina Linfang at Tantay. Nagulat sila. Tumiti si Yukon at sinabi, Linfang, anak ko, determinado ka talaga. Sobrang ignorante lang niya. Sabi ni Sumo, na nakatayo sa tabi ni Yukon. Nagulat si Yukon at tumingin kay Yuye ng kakaiba. Napangiti si Yuye at gumamit ng telepathy para ipaliwanag kay Yukon ang nangyari noong nakaraang araw. Walang sinabi si Yukon at pagkatapos noon, wala na siyang ibang sinabi kay Linfang. Ang grupo ng mga tao ay umangat sa himpapawid at lumipad patungo sa kinalalagyan ng labanan. Ang mga miyembro ng Wen Clan at ang Fang Clan ay papunta din doon. Bukod sa kanila, marami pang nagkukumpulan doon na gustong manood. Narito ang Yu Clan. Ang Jing Clan lang ang hindi pa dumarating. Bulungan ng mga tao nang makita nilang dumating ang mga miyembro ng Yu Clan. Kumikislap ang kanilang mga mata. Ang mga tumulong sa 3 angkan na talunin ng Jing Clan 3 araw bago ay naroon din, si Hao Qinglin at ang iba pa. Pinuntahan nila si Mo Chen, ano ang gagawin nila? Brother Hao, naisip mo na ba ang mga tao para sa 5 laban ngayon? Isang malakas na Yu Clan cultivator ang nagtanong kay Hao Qinglin, na kasama ng mga miyembro ng Fang Clan. Si Hao Qinglin ay isang junior kumpara sa kanya, ngunit magalang niyang tinawag siyang kapatid. Titingnan natin kung sino ang makakalaban sa panig na Jing Clan. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Tumingin siya kay Linfang, medyo nag-aalala. Ano ang magagawa nila kung tumanggi ang Jing Clan na palayain si Mo Chen? Oo, kumbinsido ako na ang iyong mga kaibigan ay napakalakas, mananalo tayo. Sabi ng Yu Cultivator, ngumiti ng manipis. Kung tinawagan ng Jing Clan ang mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, magiging mahirap para kay Hao Qinglin at sa iba pa na gawin ang gusto nila. Narito ang mga tao mula sa Jing Clan. Ang mga tao ay nakatingin sa malayo. Mabagal na dumating ang isang grupo ng malalakas na cultivator. Maging ang elder ng Jing Clan ay personal na dumating. Nandoon din sina Jingyan at Jingran. Mukha silang kumpiyansa at kalmado habang tinitingnan nila ang karamihan. Maraming tao ang pinagpapawisan ng malamig. Nagkaroon sila ng impresyon na may mali. Jing Clan, pumunta ka sa labanan, ngunit pakakawalan mo ba ang aming guro? Mahinahong tanong ni Hao Qinglin habang naglalakad pasulong. Gayunpaman, hindi siya kalmado sa loob. Labanan. Walang pakialam na sabi ng isang malakas na cultivator ng Jing Clan. Huminga ng malalim si Hao Qinglin at sinabi. Ang disipulo ni Tiantay ay pupunta sa yugto ng labanan upang pumatay ngayon. Isang nakakatakot na enerhiya ang nagsimulang punan ng hangin. Ang araw ay sumisikat at ito ay isang mainit-init na araw, ngunit ang mga enerhiya na iyon ay parang yelo.
Si Hao Qinglin ay baliw. Pumatay ng tao. Ang malalakas na cultivator ng Jing Clan ay ngumiti ng malupit at nagsabi. Maaari mong subukan. Nang makita ng karamihan ang kanilang malamig na ngiti, alam nilang may kakaibang nangyayari. Sa di kalayuan, ang ilang chi ay nagsimulang umahan, at ang hangin ay umuungal ng galit na galit. Isang malakas at mabangis na chi ang dumaan. Napakalakas ng bestial chi na nakatingin sa malayo. Sa harap ng araw, mayroong isang napakalaking halimaw. Ito ay may ulo ng isang leon at ang katawan ng isang ibon, na may napakalaking pakpak. Ito ay tumingin lalo na mabangis, at ginawa ang buong karamihan ng tao nanginginig. Nakakatakot na hayop. Mukhang napakalakas. Namangha ang karamihan, lalo na nang makita nila ang isang grupo ng 5 tao na nakatayo sa halimaw na iyon. Sa gilid ng mga pakpak, may 2 tao na nakasuot ng deployment robe, ang kanilang chi ay mukhang pambihira. Sinulyapan din nila ang mga taong nanunood ng masama. Sa ulo ng halimaw ay isang binata, ang kanyang balabal na lumilipad-lipad sa hangin tulad ng isang malayong hari. Siya iyon. Kumunat ang noo ni Yulin. Kumunat ang pisngi niya. Inimbitahan din siya ng Jing Clan. At ang 4 na iba pang tao ay malakas din. Siguradong matatalo ang 3 angkan. Phew, nakakagulat na dumating siya. Anong presyo ang binayaran ng Jing Clan? Huminga ng malalim si Sumo nang makita ang binata. Nagsimula na ring tumibok ang ulo niya. Kahit na ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay isang makapangyarihang grupo, walang gaanong tao na nasa pinakatuktok ng Huangqi layer doon, at ang binata sa ulo ng halimaw ay isa sa kanila. Sa una ay naghahanda siya para sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap, ngunit ngayon ay dumating siya sa Qingshan City. Nang makita ng mga miyembro ng Yu Clan ang mga ekspresyon ni Yulin at Sumo, napagtanto nilang may nangyayari at tinanong si Yulin. Sino iyon? Celestial Remarkable Deployment Ministry, isang cultivator ng tuktok ng Huangqi layer na walang kaaway sa parehong antas ng cultivation. Mataimtim at magalang na sabi ni Yulin. Isang cultivator ng tuktok ng Huangqi layer na walang kaaway sa parehong antas. Ang ilang mga tao ay mas mahuhusay kaysa sa iba, ang ilang mga tao ay nakapasok sa Dichi layer nang maabot nila ang ganoong antas, ngunit ang ilang mga tao ay nangangailangan ng mas maraming oras upang maging mature ang kanilang lakas. Ang mga taong iyon ay madaling pumatay ng mga ordinaryong dakilang emperor. Ang ilang mga tao na walang kaaway sa parehong antas ay mas malakas kaysa sa ilang mga tao na nakalusot na. Sila ay bihira at makapangyarihan. Nang marinig ni Lin Fang ang mga salitang na walang kaaway sa parehong antas, naalala niya ang mga cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunchi na walang mga kaaway sa parehong antas, alinman. Noon, ang mga taong iyon ay naiintindihan na ang cosmic energies o ang kanilang puwersa ay pinarami na ng 1,000. Gayunpaman, sa antas ng Huangqi layer, isa lang ang ibig sabihin nito. Mga kakayahan sa pakikipaglaban. Walang nagsabi ng tungkol sa kanilang sarili, kahit na mga henyo. Masyadong malaki ang kontinente, hindi maaaring maging isang tao na walang kaaway sa parehong antas sa buong mundo. Sa makatuwid, ito ay tumutukoy sa ilang mga tao na papalapit ng papalapit sa literal na kahulugan ng konseptong iyon. Sa Godly Clouds, malamang na ang ibig sabihin ng taong iyon ay kwalipikadong lumahok sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Isang cultivator na walang kaaway sa parehong antas. Lahat ng miyembro ng Yu Clan ay natulala. Pagkatapos ay narinig nilang sinabi ni Sumo. Emperor din siya. Gayunpaman, kayang patayin ni Ye Kei ang mga ordinaryong emperador sa tuktok ng layer ng Huangqi. Napakalakas ni Ye Kei. Sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, para siyang overlord. Sabi ni Yulin at Sumo, ang mga mukha ng malalakas na cultivator ng Yu Clan ay kumaibat. Ang Jing Clan ay nakakagulat na nag-imbita ng mga nakakatakot na tao. Gusto talaga nilang protektahan ang kanilang deployment mine. Paano ang 4 pa? Sobrang lakas din nila. Hindi ako makakasali sa laban na iyon. Hayaan mo silang lumaban. Walang pakialam na sabi ni Yulin. Gusto na niyang isuko ang deployment mine ng Jing Clan. Siya ay kumbinsido na kung si Hao Qinglin at ang iba pa ay lumaban, sila ay mamamatay. Narinig ni Lin Fang sina Yulin at Sumo. Kumunat ang noo niya, siguro natakot sila hindi dahil masyadong malakas ang mga taong iyon, kundi dahil masyadong mataas ang social status ng mga taong iyon sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang Jing Clan ay nakakagulat na nag-imbita ng gayong mga tao. Naisip iyon ni Lin Fang, naisip din iyon ng mga miyembro ng Yu Clan. Sa sandaling iyon, mukhang nag-iisip sila. Anong halaga ang binayaran ng Jing Clan para dalhin ang mga taong ito dito? Sana ay makipagkaibigan sina Yulin at Sumo sa mga taong iyon kapag bumalik sila sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sa ganoong paraan, hindi sila gagawa ng anuman laban sa Yu Clan, naisip ng ilang malalakas na cultivator ng Yu Clan. Lumapag ang halimaw sa harap ng mga miyembro ng Jing Clan. Magalang silang binati ng mga miyembro ng Jing Clan. Maraming tao mula sa Qingshan City ang napagtanto ngayon na may mali. Brother Ye Kei, hindi ko akalain na pupunta ka sa Qingshan City. Kung alam ko lang iyon, sana ay kita. Magalang na sabi ni Sumo, yumuko sa harap ni Ye Kei na kasama ng halimaw na iyon. Brother Ye Kei, simula nang dumating ka sa Qingshan City, gagawin ng Yu Clan ang kanilang makakaya para malugod kang tanggapin. Sabi ni Yulin, magalang na kamakawi Ye Kei. Maraming tao ang hindi nakaimik.
Sina Yulin at Sumo ay mga miyembro din ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, at napakagalang nila sa lalaking iyon na kapareho nila ng henerasyon. Ibig sabihin, magkaiba sila ng mundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2108, Pagpapahiya. Nang marinig ni Yekei sina Yulin at Sumo, tumingin siya sa mga miyembro ng Yuklan at walang pakialam na sinabi, dahil ikaw ay mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, maaaring hindi ka sumali ngayon. Naiintindihan mo, kapatid. Tumanggo sina Yulin at Sumo. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng Fang at Wen clans, hinatak nila ang mahabang mukha, napakagalang ni Sumo at Yulin sa kanya, hindi man lang sila ng ahas na kontrahin siya. Noong una, akala nila ay tutulong si Yulin, ngunit ngayon ay hindi na siya ng ahas na lumaban. Ang mga miyembro ng Fang clan at ang Wen clan ay tumingin kay Hao Qinglin, Tian Qi, at sa iba pa. Magiging mahirap ang mga laban. Kumunat ang noo ni Hao Qinglin. Pagkatapos ay bumaling siya sa malalakas na cultivator ng Fang clan at sinabing, hiniling ng Jing clan na ipagpaliban ang mga labanan sa loob ng 3 araw, dapat pumili muna sila ng mga manlalaban, tama ba? Binigyan ni Yekei at ng iba pa si Hao Qinglin ng kaunting pressure. Nag-away na sina Jianmang, Tian Qi, at Rou Exi. Sina Lin Fang at Hao Qinglin ay maaaring manalo sa isang labanan. Ngunit paano ang 3 pang iba? Maaaring manalo rin sina Jing Shou at Tantay sa isang labanan, ngunit hindi ito sigurado. Sa makatuwid, kung maaari silang pumili ng mga mandirigma ayon sa mga kaaway, iyon ay mas mabuti. Oo, dapat. Sagot ng isang malakas na cultivator ng Fang clan. Tumayo siya at sinabi, dahil hinihintay ka namin, dapat pumili ka muna ng mga tao, di ba? Tinitigan ni Yekei ang malakas na cultivator ng Fang clan ng palihim, at sinabing ng aalipusta. Nakakagulat ka kung sino ang unang pipili sa kanilang mga manlalaban. Nakakagulat silang naglakas loob na makipag-usap sa mga natatanging cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry sa ganoong paraan. Sumang-ayon ang isang malakas na cultivator ng Jing clan, nanunuya. Hindi kailangan ng laban na ito. Dapat ay pinasuko mo sila, ngunit dahil sinabi sa amin ng aming guro na pumunta, damaloy ang dugo ngayon. Mayabang na sabi ni Yekei. Ang grupong ito ng maliliit na lalaki ay nangangahas magsalita ng mga walang laman na salita. Mahinang bulong ni Tantay. Lumabas siya sa isa sa mga palasyo ng Yuklan sa di kalayuan. Sumimangot si Yulin at tumingin kay Tantay, bamulong. Wala kang alam, parang palakalon. Si Yekei ay lubos na kilala sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, kaya sa Qingshan City, siya ay tinuturing na mas malakas. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator. Sa parehong antas ng paglilinang, halos walang sino man ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Kahit na ang ilang mga dakilang emperador ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Ang Jing clan ay nakakagulat na nagimbita ng mga ganoong tao. Walang pag-asang tanga. Malamig na sagot ni Tantay, sumulyap kay Yulin. Malamig na tumingin sa kanya si Yulin. Tinapik ni Lin Fang ang balikat ni Tantay para sabihin kumalma siya. Ang pakikipagtalo kay Yulin ay walang silbi. Ngayong naroon na ang mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, ano ang magagawa nila? Si Mo Chen lang ang inisip ni Lin Fang, wala nang iba. Dinala ni Hao Qinglin ang mga miyembro ng Tiantay sa harapan at tumingin kay Yekei at sa iba pa ng mahinahon. Walang pakialam niyang sinabi. Agos ang dugo. Dahil sa ganoong paraan, kung lalaban ka ngayon, kinakatawan mo ang Jing clan at maaari ka naming patayin kung magagawa namin. Oo, ang mga miyembro ng Tiantay ay mukhang malayo at mahinahon. Mapangapi ang kapaligiran ng mga sandaling iyon. Sa wakas ay naalala ng mga tao na ang mga taong ito ay may talento din. 3 araw bago nito, nagulat sila sa buong bayan dahil sa kanilang guro. Gayunpaman, ang 5 cultivator na nagmula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry ay mga hayop. Si Yulin at Jingyan ay parang mga insekto sa tabi nila, lalo na sa harap ni Yekei. Sina Yulin, Sumo, at ang iba pa ay magalang na tumingin sa kanya. Nakakatawa. Shuyu, unang laban, pumunta ka, sabi ni Yekei. Ang isang binata na nasa kaliwang pakpak ng halimaw ay agad na tumugon. Sige. Tumalon siya pasulong, mabilis na gumalaw at agad na lumapag sa entablado ng labanan. Binitawan niya ang chi patungo kay Hao Qinglin at sa iba pa, na umuugong ang hangin. Ang kanyang cosmic energies ay pinagsama-sama ng puwersa. Pangunahing pinupuntirya ng mga enerhiyang iyon si Hao Qinglin. Sino ang darating upang mamatay? Mahinahong tanong ni Shuyu. Ang kanyang chi ay patuloy umuugong. Inutusan siya ng kanyang guro na pumunta, ngayon ay gusto niyang pumatay. Hindi lang niya gustong protektahan ang deployment mine ng Jing clan, gusto niyang kunin ang lahat ng iba pa. Napakalakas ng chi. Bukod sa chi, may ibang naramdaman si Hao Qinglin, isa pang uri ng lakas. The Power. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay napakatanyag sa Godly Clouds, marami silang mga henyo, lalo na ang Godly Clouds ang gitnang bahagi ng kontinente. Itinaas ni Shuyu ang kanyang kamay at lumitaw ang isang dambuhalang itim na espada. Mukhang mabigat at walang katapusan dahil napakahaba. Inilagay niya ito sa lupa, nagkaroon ng dagandong nang lumitaw ang ulap ng alikabok. Nanginginig ang lupa. Lumitaw ang mga marka sa paligid ng espada habang pinalibutan ng makapal na lakas ang kanyang katawan.
Naging mapangapi ang kapaligiran. Noon, pinatay ni Shuyu ang isang mayabang na mataas na antas na emperador sa isang sword strike. Ang kanyang lakas ay halos walang kapares sa parehong antas ng paglilinang. Bumantong hininga si Yulin. Ang labanang ito ay magiging trahedya para sa mga disipulo ni Mu Chen. Malakas na puwersa, pupunta ako. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Dahan-dahan siyang naglakad palabas. Ang kanyang damit ay lumipad sa hangin. Pumunta siya sa battle stage at iniunat ang kamay. Hinawakan niya ang espada sa likod niya. Mabagal at natural ang galaw niya. Ang mga puwersa ng dalawang mandirigma ay hindi kapagpaniwala. Ang Hao Qinglin na iyon ay ang pangalawang kapwa-disipulo ng mga taong iyon. Siya ay dapat na napakalakas, at ngayon ay lalaban siya sa unang laban. Analisa ng karamihan. Isang mabigat na espada laban sa isang matulin na espada. Napangiti si Shuyu ng mapanukso. Dumagundong ang hangin habang sumusugod siya patungo kay Hao Qinglin habang itinaas ang kanyang napakalaking espada. Lumitaw ang mga bituin sa buong yugto ng labanan. Mahigpit na tunog na tumutusok sa eardrum ng mga tao. Kasabay nito, isang malakas, makapal, at mabigat na puwersa ang bumagsak sa buong yugto ng labanan. Nagbago ang puwersa ni Hao Qinglin at ang Qi. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin at nagsimulang umihip ang hangin. Isang puyo ng tubig ang lumitaw sa paligid niya, na puno ng lakas ng reincarnation. Nagsimula na ring sumulong si Hao Qinglin. Isang bagyo ang umaalingaw sa kanyang paligid. Napuno ng lakas ng reincarnation ang hangin at pinawi ang kalangitan. Ang mga enerhiya ay tumimbang ng milyon-milyong jin. Reincarnation, kinokontrol niya ang reincarnation daw. Bumababa ang aura, nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao. Gaano kalakas? Hindi madaling sabihin kung sino ang mananalo ngayon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Shuyu. Gayunpaman, ang kanyang espada ay patuloy na gumagapang sa kalangitan. Patuloy na nakikipag-intertwine ng si Mark sa entablado ng labanan. Naging makapangyarihang mga nakakasilaw na deployment lights ang mga ito, na ginawang mas malakas ang dambuhalang espada. Mamatay. Paputok na sigaw ni Shuyu. Ang mabigat na espada ay tumama patungo kay Hao Qinglin. Gayunpaman, baliw si Hao Qinglin kapag nakikipaglaban, walang makaabala sa kanya. Kinailangan niyang tiisin ang pressure. Ang mga ilaw ng reincarnation ay tumagos sa makajos na kamalayan at katawan ng kanyang kaaway. Sino ang mas maghihirap? Bumaba ang braso ni Shuyu, lumipat ang kanyang espada patungo kay Hao Qinglin. Naramdaman ni Hao Qinglin ang pressure, at nagkaroon ng impresyon na sisabog ang kanyang katawan. Gayunpaman, gumalaw din ang kanyang espada. Naabsorb nito ang mga ilaw ng reincarnation, at nagsimulang mag-distort ang katawan ni Shuyu. Nahulog siya sa gulong ng reincarnation. Baliw siya. Ang kanyang mga pag-atake ay napakabilis, ngunit siya ay mukhang sobrang agresibo, naisip ni Lin Feng nang makita niya iyon. Kumbinsido pa rin siya na si Hao Qinglin ang mananalo. Hindi maaaring mas mahina si Hao Qinglin kaysa sa kanyang kalaban. Nanginginig ang mga tao. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Gayunpaman, ang kapaligiran sa entablado ng labanan ay kumalma na. Nagmukhang baliw si Hao Qinglin habang huminga siya ng malalim. May impresyon siyang madudurog ang kanyang katawan, parang guguho ang lupa at langit. Gayunpaman, mukha pa rin siyang kumpiyansa at kalmado, habang siya ay tumalikod at naglakad pabalik sa mga tao ni Tiantai. Nakatitig sa kanya ang lahat. Nanalo siya. Tungkol sa kung ano ang nasa entablado ng labanan, isang dambuhalang at mabigat na espada na lamang ang natira. Si Shuyu ay nawala na. May natitira pa ring mga nagsalubong na marka sa lupa. Gayunpaman, hindi sila sapat, at hindi siya pinrotektahan. Napahiya si Ye Kei. Natalo sila sa unang laban. May impresyon siyang sinampal siya sa mukha. Sumimangot si Ye Kei at tumingin sa mga tao ni Tiantai na may pagpatay sa kanyang mga mata. Maaari siyang magmukhang galit na galit, ngunit hindi nito mababago ang resulta ng labanan. Ang mga miyembro ng Jing Clan ay namangha. Si Shuyu ay pinatay. Siya ay isang henyo mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry at siya ay pinatay dahil sa Jing Clan. Ang mga miyembro ng Yu Clan ay namangha rin, lalo na sina Yulin at Sumo. Nanginginig ang kanilang mga iniisip. Nakaramdam sila ng katawa-tawa sa mga sinabi nila kanina. Oh wow, napakalakas na mga cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Nanunuyang sabi ni Tantay. Pinahiya sila ni Hao Qinglin, napakagaling. Ang dalawang tanga na iyon ay patuloy na nag-uusap tungkol sa kung gaano kalakas si Shuyu bago ang labanan. Narinig ni Sumo at Yulin na pinagtatawanan niya sila at sumimangot, ngunit ano ang masasabi nila? Si Shuyu ay pinatay, ito ay isang katotohanan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2109, ang sumasabog na kalooban ni Tantay. Ang apat na cultivator sa likod ng hayop ay mukhang galit na galit at pinandilatan ang mga tao ni Tiantai na may pagpatay sa kanilang mga mata. Nagsimulang mag-vibrate ang kanilang chi, lalo na ang kay Ye Kei. Maraming tao ang hindi nakayanan ang kanyang chi, kaya mas lumayo sila. Kahit ilang kabataan ng Jing Clan ay hindi makatayo malapit sa kanya. Gaano kalakas, ang mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry ay galit na galit ngayon. Nakipag-chat karamihan. Ang mga laban na ito ay magiging nakamamatay.
Si Hao Qinglin ay kapwa-disipulo ng mga taong iyon. Nanalo siya sa unang laban, ngunit ang iba ay hindi kasing lakas niya. Hindi nila magagawang talunin ang napakalakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Tumanggo ang karamihan sa isa't isa. 5 laban ang kailangang maganap. Ang pinakamalakas na cultivator ng Tiantai ay nanalo sa unang labanan, kaya maraming tao ang nag-isip na ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ang mananalo sa mga natitirang laban. Ikalawang labanan, pupunta ako. Sabi ni Jing Shou na walang pakialam sa panig ni Tiantai. Huwag magmadali. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Malakas si Jing Shou, kaya niyang manalo, at mananalo rin si Lin Feng. Hindi man lang nagtaka ang mga tao ni Tiantai kung kailan nila ipinadala si Lin Feng, siguradong mananalo siya kaya hindi sila nagmamadali. Kahit na ang mga tao ni Tiantai ay nanalo lamang sa isang laban sa ngayon, itinuring nila na nanalo na sila ng 2, tulad ng itinuturing ng Celestial Remarkable Deployment Ministry na nanalo na sila sa isang laban salamat kay Ye Kei. Ang mga tao ni Tiantai ay nagtataka kung sino ang maaari nilang ipadala para sa ikatlong tagumpay, malamang na manalo si Jing Shou ng isa, kaya ayaw ni Hao Qinglin na magmadali siya. Mo Bei, siguradong susubukan ka nilang patayin, kapag binitawan nila ang Qi, umalis ka at sumuko. Hindi na kailangang lumaban hanggang kamatayan. Sabi ni Hao Qinglin kay Mo Bei sa telepatikong paraan. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay natural na mananalo sa ikalawang labanan. Sige. Tumanggo si Mo Bei at tumalon pasulong, agad na lumapag sa entablado ng labanan. Mamatay. Sigaw ng cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry nang mapunta siya sa battle stage, agad na umatake. Sa sandaling iyon, ang kanyang chi ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo sa Mo Bei. Nanginginig ang mga tao sa paligid ng battle stage. Ikinaway ni Mo Bei ang kanyang mga kamay, at ang mga lamin ng bato ay bumaba mula sa langit at binomba ang Qi. Gayunpaman, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon at mabilis na umatras. Sa tingin mo makakatakas ka, mahigpit siyang hinabol ng malakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Gayunpaman, maraming mga salita ang lumitaw sa hangin at sunod-sunod na sumabog, na nagpabagal sa kanya. Sa oras na tapos na sila, tumalon na si Mo Bei sa entablado ng labanan at sinabi, "Susuko na ako." Pasabog na sigaw ng taong iyon. Ang kanyang chi ay naging dragon at sinisingil si Mo Bei. Napangiti si Hao Qinglin, binitiwan ng sword chi na mabilis na pumutol sa dragon. Hindi ka man lang maglakas loob na lumaban, duwag. Sabi ng taong iyon, na sumulyap kay Mo Bei. Bumalik siya sa likod ng halimaw. Nagbuntong hininga ang karamihan. Gaya ng kanilang naisip, ang mga disipulo ni Mo Chen ay hindi maaaring makipagkompetensya sa mga taong ito. 3 araw bago nito, pinalaban nila ang bulag na cultivator ng espada, pati na rin ang ilan pang napakalakas na cultivator. Kung hindi, magkakaroon sila ng pagkakataon na labanan ng mga taong ito. Matalino man sila, sinusubukan nilang iwasan ang pagkatalo. Mahinahong sabi ni Sumo mula sa gitna ng Yuklan. Ang kakalaban lang ay isa ring henyo mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sa 5 taon na iyon, bukod kay Ye Kei, siya ang sumunod na pinakamalakas sa grupo. Ikatlong labanan, oras mo na. Sabi ni Hao Qinglin, hindi hinahayaan ang sinuman na makagambale sa kanya. Isang malakas na cultivator ang tumalon pasulong. Mukha siyang matalim na sandata, matalas ang kanyang chi. Siya ay kahawig ni Wang Jian, na pinatay ni Lin Feng noong nakaraan. Malamang nagsanay siya ng paglilinang ng armas. Jing Shou, sa iyo ang laban na ito. Sabi ni Hao Qinglin kay Jing Shou. Tumanggo si Jing Shou. Noon, sumali siya sa Champion University bago si Lin Feng at ang iba pa, at pumangalawa na siya sa listahan ng mas mataas na ranggo. Si Ji Wu lang ang nasa itaas niya. Pagkatapos noon, si Lin Feng at ang iba pa ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang talento, at nagpa siya si Jing Shou na tulungan si Lin Feng na pamahalaan ng isang lihim na puwersa ng Tiantai. Kasabay nito, nakuha rin niya ang Celestial Evolution Holy Scriptures, kaya hindi siya mas mahina kaysa kay Hao Qinglin at sa iba pa, at mabilis siyang umunlad gaya ng mga ito. Ang pagiging kaibigan ng maraming mga henyo ay isang magandang kapaligiran upang mabilis ding umunlad. Ang mga henyo ay maaaring tumulong sa isa't isa. Kung hindi mabilis umunlad ang isa sa kanila, matutulungan sila ng iba. Nang tumalon si Jing Shou sa entablado ng labanan, hindi makita ng mga tao ang kanyang mga kamay dahil nakasuot ito sa kanyang manggas. Alam ng mga miyembro ng Tiantai kung bakit. May mga kamay siya ng isang assassin, dahil noong araw, siya ang unang assassin mula sa kanilang homeworld. Ang malakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay gumalaw, at ang mga deployment light ay napuno ng battle stage na parang sapot ng gagamba, na nagiging pattern. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay napapaligiran ng isang matalim na sandata na si Qi. Parang kaya niyang sirain ang langit. Ang kanyang Qi ay tila walang katapusan, at bumaril patungo kay Jing Shou. Anong malakas na cultivator? Nakakatakot ang 5 miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Wala sa kanila ang mahina. Nakakatakot ang lakas nila. Ang daming nagkwekwentuhan ng maramdaman nila na ang Qi. Nagtataka ako kung ang taong ito ay kasing lakas ni Hao Qinglin, o kung siya ay susuko at makakatakas. Pag-iisip ng ilang kawag. Nagsimulang gumalaw si Jing Shou. Ang kanyang katawan ay naging isang ilusyon, at ang kanyang silweta ay naging malabo.
Mabilis siyang kumilos, ngunit tila mahirap siyang saluhin. Napakahiwaga ng agility technique. Ito ay isang hindi nakikita at hindi nasasalat na ilusyon. Kahit na ang nakakatakot na lakas ng sandata ay hindi maabot sa kanya. Yung tipong gustong lumaban, kumbaga. Malakas talaga siya. Sa wakas ay natauhan na ang mga nanonood. Nasa manggas pa rin ang mga kamay niya. Mamatay. Malakas na sigaw ng malakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Siya ay lumundag, ang kanyang mga sandata ay naglalabas ng galit na mga hagong. Bumilis ang mga enerhiya, nagtutulak ng libu-libong mahahabang sibat upang ilansang ang lahat. Isang pagkakamali at ang mga lakas na iyon ay tatagos sa kanya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay ginalaw ni Jingsho ang kanyang mga kamay. Tumitaw ang mga ilusyon, lahat ng silwete ni Jingsho. Mga clone ba iyon? Cut. Niluwa ang malakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ng malamig. Isang kamay ang gumuhit sa kalangitan, at isang dambuhalang talam ang tumadtad sa ilang silweta. Gayunpaman, marami pa rin sa kanila. Mukhang hindi sila corporeal, at nagpatuloy sa paglapit sa kanya. Biglang lumitaw ang malamig na mga ilaw sa tabi ng cultivator ng ministeryo. Ang isa sa mga silwete ni Jingsho ay naging tunay na katawan ni Jingsho. Bigla niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay at lumitaw ang isang madilim na liwanag. Ito ay isang punyal na tumutulak patungo sa ulo ng lalaki. Nagalit ang cultivator ng ministeryo, kumukulo ang dugo. Mas maraming armas ang lumitaw, sinusubukang ihak ang silwete na iyon. Gayunpaman, ang panganib ay nagmula sa kabilang panig, ang isa pang ilusyon ay naging isang tunay na katawan. Tinutulak na naman siya ng maitim na punyal. Anong delikado? Paano siya makakapagtago gamit ang kanyang mga braso? Pagtataka ang audience. Alin si Jingsho? Ang kanyang mga pag-atake ay hindi masyadong agresibo. Parang ang mga ilusyon ay maaaring maglaho anumang oras. Sa sandaling iyon, tumalsik ang dugo habang ang isa sa mga braso ng Ministro Cultivator ay naputol, at siya ay napaatras. Sumunod ang mga silweta. Gaano kabagsik? Mukha siyang halimaw. Sumimangot ang karamihan. Ang mga cultivator sa likod ng halimaw ay nagulat at mukhang hindi magandang tingnan. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Tumalon si Yekei mula sa nilalang at bumaril patungo sa entablado ng labanan. Tumayo. Malamig na sigaw ni Yekei, mga pagsabog na humahampas sa kanyang harapan. Ang yugto ng labanan ay nagsimulang pumutok. Nasa likod na niya ang kaibigan niya. Ang mga silwete ni Jingsho ay nabasag lahat at siya ay nasugatan, itinaboy habang ang dugo ay tumalsik. Nagulat ang mga tao ni Tiantai. Nakakatawa. Inimbitahan ng Jing Clan ang mga taong ito na pumunta at lumaban. Natalo tayo sa labanang ito. Mahinang sabi ni Yekei. Pagkatapos, idinagdag niya na parang walang pakialam. Kahit ano, may dalawang laban pa, yung dalawang huli, magsama-sama. Anong asshole? Hindi na kinaya ni Tantay, nawawala na siya, sumigaw siya ng malakas. Natalo siya at nang ahas kang makisali, ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay isang grupo ng mga tanga, katawa-tawa. Sumimangot si Sumo, lumingon siya kay Tantay at sinabing, panoorin ang iyong mga salita. Kayong dalawa mga bobo rin kayong dalawa. Lumalaban kami para sa angkan mo, ang Yuklan at nagtatago ka at nilalagay mo ang dila mo sa asshole ng kalaban, katawa-tawa ka. Nanunuyang sabi ni Tantay. Lumapit si Yulin sa kanya at sinabing malamig. Gusto mong mamatay. Gusto ko nang mamatay. Paputok na sigaw ni Tantay. Tumalon siya patungo kay Yunli at pinakawalan ng chi sa kalangitan. Galit na galit siya at itinapon ang sarili kay Yulin. Sa sandaling iyon, hinatak ni Yulin ang mahabang mukha, gayon din ng iba pang miyembro ng Yuklan. Nang maramdaman nila ang kanyang kapangyarihan at lakas ng daw, nanginginig sila. Ganito siya kalakas. Nagkaroon ng dalawang malakas na kalabog ng brutal na mga impact, at si Yulin ay nabasag sa malayo habang ang dugo ay nag-spray out. Kakaiba siyang gumangon at tinitigan si Tantay, namutla ang mukha nito. Ikaw ay isang sampay na piraso ng basura. Sisirain kita, gago. Tignan natin kung patuloy kang umaarteng mayabang sa harap ko araw-araw gaya ng ginagawa mo. Sigaw ni Tantay. Galit na galit siya ngayon at patuloy na minumura ang kausap. Tubhang napahiya si Yulin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2110, isang silweta na tumuntong sa yugto ng labanan. Ikaw ay isang sampay na piraso ng tae. Sisrain kita, gago. Tignan natin kung patuloy kang umaarteng mayabang sa harap ko araw-araw gaya ng ginagawa mo. Umalangaw ang boses niya kung saan-saan sa paligid. Ang mga tao ay namangha at nanginginig, lalo na ang mga miyembro ng Yuklan. Marahas na tumibok ang kanilang mga puso. Nakatingin silang lahat kay Tantay. Sa sandaling iyon, galit na galit si Tantay at patuloy na sumasabog ang kanyang lakas sa paligid niya. Isang leon ang lumitaw sa paligid ng kanyang kamao. Ang unang henyo ng Yuklan, na nagpractice din ng cultivation sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, ay nasira at duguan. Ang pinakamasama ay hindi pa siniseryoso ng Yuklan si Tantay. Ilang beses na siyang pinagtawanan ni Sumo at Yulin. Patuloy na tumitibok ang puso ng mga miyembro ng Yuklan. Nakaramdam ng kahihiyan si Sumo at Yulin. Ilang beses na nilang pinahiya si Tantay, at ibinaba niya si Yulin sa isang suntok.
Kanina lang, sinabi ni Yulin na gusto niyang patayin si Tantay. Nanlaki ang mga mata ni Yuzin. Akala niya ay malakas si Tantay, ngunit hindi niya akalaing magiging ganoon kalakas ito. Isang suntok at nadoronch na niya si Yulin. Naisip ni Yuzin sina Yukon, Yuye, at ang iba pa. Hindi nila naisip na ang kaibigan ni Linfang ay maaaring maging napakalakas, na ang isang napakalakas na cultivator ay maaaring nananatili sa kanilang angkan. Naging cold lang ang mga ito sa kanya. Nagulat si Yuzin. Sa sandaling iyon, naglabas si Yulin ng nakakatakot na chi patungo kay Tantay. Ang isang maliit na aso ay nangangailangan ng isang magandang aral upang isumite. Agresibo si Tantay. Sumabog sa ere ang sagupaan ng kanilang kapangyarihan. Tumalon siya pasulong, kasing taas ng tore. Ang karamihan ay may impresyon na sila ay tumitingin sa isang hari ng leon, mabangis at makapangyarihan. Galit na galit siyang sumigaw ngunit walang nakarinig sa kanya, umaalingaw lang ang sigaw niya sa bungo ni Yulin. Halos sumabog ang kaluluwa at katawan niya. Ang lakas ng isang leon ay inapi siya. May impresyon na si Yulin na madudurog siya kahit na tumatakbo papalapit sa kanya si Tantay. Si Yulin ang pinakamalakas na emperador ng Yuklan. Napakalakas talaga niya. Ngunit kapag kaharap ang isang taong may lakas na kasing lakas ng pagsabog ni Tantay, nakaramdam siya ng panghihina. Muling nadoronch si Yulin, sumasabay sa kanya ang mga tunog ng pagkabasag ng mga buto. Naramdaman niya na durog ang kanyang mga braso, nabitin ang kanang braso. Ang kanyang mukha ay puti na parang kumot. Sa oras na iyon, walang imak si Tantay, umarte lang siya at pinatunayang malakas siya. Si Yulin ay isang mapagmataas na tao. Dahil nag-practice din siya ng cultivation sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, siya ay tinuturing na isang malakas na cultivator sa Yuklan. Nakapagtataka, maaaring may mga pi at magpahiya sa kanya ng ganito. Phew! Ang mga miyembro ng Yuklan ay namangha. Ang unang henyo ng Yuklan ay dinurog ni Tantay. Si Tantay ay isang panauhin ng Yuklan, akala nilang lahat ay hindi siya malakas, at siya ay kapwa-disipulo ni Linfang. Teka, may mali. Sa sandaling iyon, may napagtanto sina Yukon, Yuye at ang iba pang miyembro ng Yuklan. Dahan-dahan silang lumingon at tumingin sa isa pang binata. Dinala ni Linfang si Tantay sa Yuklan. Patuloy na nakikinig si Tantay sa mga utos ni Linfang. Si Tantay ay napakalakas, kaya paano si Linfang? Nang mapagtanto nila iyon, ang mga miyembro ng Yuklan ay namangha, lalo na si Yuye na unang nakilala si Linfang. Kumikislap ang kanyang magagandang mata. Si Linfang, hindi pinansin ng Yuklan si Linfang, ngunit gaano siya kalakas. Kung si Linfang ay kasing lakas ni Tantay, maaari na siyang ituring na isang henyo. Galit na galit si Tantay, galit na galit siyang nagmumura. Isang bangkos na mga babong Celestial Remarkable Deployment Ministry. Talo ka kaya natalo ka, bakit kailangan pang dumating ang walang hiyang bastos na yan? Isang grupo ng tae. Yulin, Sumo, at ang iba pa, ikaw ay isang grupo ng mga tae. Pagkatapos, tumingin si Tantay kay Yeke at malamig na sinabi. Natalo kayo sa ikatlong labanan, gusto ninyong labanan ang ikaapat na labanan. Napakunot ang noo ni Yeke. Kahit na malakas si Tantay at natalo niya si Yulin, hindi siya sapat na lakas para labanan si Yeke. Ang mga tao ay namangha. Kaya sa simula ang Yuklan ay mayroon ding ilang miyembro ng Tiantay, mga disipulo ni Mochen. May naintindihan ang Yuklan. Sina Tantay at Linfang ay mga disipulo din ni Mochen. Inimbitahan nila si Hao Qinglin at ang iba pa na pumunta sa Yuklan, ngunit hindi nila pinansin sina Linfang at Tantay, kaya hindi sila pumunta. Si Jing Xiaoyu ay hindi masyadong nagulat. Tumingin siya kina Tantay at Linfang. Kinausap siya ni Linfang dati. Pagkatapos ng nangyari, nahulaan niya na si Linfang ay isa rin sa mga disipulo ni Mochen. Nakahinga siya ng maluwag. Ang mga taong iyon ay pawang mga henyo. Namatay man siya, at least may naiwan siyang dakilang legacy. Ang kanyang mga alagad ay napakahusay, kaya nilang manginig ang buong bayan. Sabi ko sa iyo, ang huling dalawang laban, dalawa ng sabay. Maaari kang pumunta kung gusto mo, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sabi ni Yeke habang napuno ng hangin ang kanyang malamig na chi. Kung hindi siya nakisali at nagpadala muli si Tiantay ng isang tulad ni Jingshou, walang silbi ang ikalimang labanan. Sa makatuwid, nais niyang baguhin ang mga patakaran at labanan ang dalawang cultivator ng sabay. Ang mga patakaran ay maaaring iakma sa iba't ibang tao kung minsan. Maaaring piliin ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ang mga patakaran dito, hindi ang Qingshan City. Ang labanang ito ay hindi mahalaga sa amin. Sabi ni Hao Qinglin sa sandaling iyon. Nang marinig siya ng karamihan, tumingin sila. Gustong sumuko ni Hao Qinglin. Dapat natapos na ang labanang ito 3 araw na ang nakakaraan. Binigyan namin ng pagkakataon ang Jing Clan na palayain ang aming guro. Noong una, gusto kong palitan ng deployment mine ang aking guro. Ngunit ang Jing Clan ay walang pakialam sa mga patakaran. Ako ay nagkamali. Sa palagay ko natalo ang Jing Clan ngayon, at napatunayan nila ito. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Mabagal siyang nagpatuloy. Ngayon, maaari nating malinaw na ibahin ang mga nanalo at natalo, ngunit ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay tulad ng Jing Clan,
isang grupo ng mga kasuklam-suklam at walang hiyang mga tao na hindi umamin sa kanilang pagkatalo. Ikaw ay mayabang, wala kang pakialam sa mga patakaran. Sa tingin mo ay napakaganda mo. Gusto kong tanungin ka, kung natalo ka, gusto mo ba ang Jing Clan? Hindi mo naman ibibigay yung deployment mine, di ba? Nang marinig ng mga tao si Hao Qinglin, pareho sila ng iniisip. Paano kung natalo si Ye Kei? Ibibigay kaya ng Jing Clan ang deployment mine. Walang makakasigurado. Dahil ang Jing Clan ay lumabag na sa kanilang mga salita at nag-imbita ng ilang mga henyo mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, kung sila ay natalo, marahil ay makakahanap sila ng ibang dahilan. Pipilitin ba ng Yu Clan ang Jing Clan na ibigay sa kanila ang kanilang deployment mine? Ngunit maaari bang matalo si Ye Kei? Walang nag-isip. Siguradong hindi yun inisip ni Ye Kei. Hindi inisip ng mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Parehong hindi naisip ng Yu Clan at Jing Clan. Si Ye Kei ay isang emperador na walang kaaway sa parehong antas. Kahit na nanalo ka sa ilang laban, hindi ka karapat-dapat na tumayo sa harap ni Brother Ye Kei. Pini siya ng isang binata na nakatayo sa likod ni Ye Kei sa halimaw. Nakakatawa. Bobo ka, hindi mo matatalo si Ye Kei. Iyan ang pinakakatawa-tawa na narinig ko ngayong taon. Mabagal na sabi ng isa, si Ye Kei ay isang emperador na walang kaaway sa parehong antas. Bago ang labanan, akala mo walang matatalo sa mga laban na ito, at kapag natalo ka ng ilan nilabag mo ang mga patakaran. Mahinahong sabi ni Rooexi. Pinahiya ka namin. At ngayon, walang nang ahas umamin na natalo sila. Nakakatawa. Sabi ng iba, ang mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry at Tiantai ay paalitang nagbubulungan sa isa't isa. Nanood lang ang clans. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Naging mapangapi ang kapaligiran. Sagutin mo lang, lalaban ka ba o hindi? Mahinahong sabi ni Ye Kei. Siyempre lalaban kami. Isa sa isa, sagot ni Hao Qinglin. Kinakabahang tumingin sa kanya ang mga tao ni Tiantai. Bakit siya naging tiwala sa sarili? Nagtungo si Tantay sa entablado ng labanan. Ang mga tao ay natulala. Tantay. Gayunpaman, tumigil si Tantay. Kung hindi siya lalaban, sino? Sa sandaling iyon, ang hindi nila pinansin ay dahan-dahang lumabas sa grupo ng mga tao mula sa Yu Clan at tinungo ang mga tao ni Tiantai. Ha? Kumunat ang noo ni Yuye at tinitigan ang silweta na iyon. Nabigla siya. Ang mga tao ng Yu Clan ay natigilan habang pinagmamasdan siya. Nakatitig sa kanya si Yuye. Pinagmasdan din siya ng mga tao ni Tiantai. Mabagal siyang naglakad. Nakatitig sa kanya ang lahat habang dahan-dahan siyang naglalakad sa unahan na hindi pinansin ng lahat. Siya iyon. Si Jing Xiaoyu ay natulala. Nakatitig din sa kanya ang mga tao ni Ye Kei. Lin Feng. Bumilis ang tibok ng puso ni Yuzin. Umakyat si Lin Feng sa entablado ng labanan. Pinagmamasdan siya ng mga tao ni Tiantai. Naalala ni Yuzin ang sinabi sa kanya ni Tantay. Mauunawaan mo kung anong klaseng tao siya. Tumingin si Yuye kay Lin Feng. Nagkatitagan lang sina Yulin at Sumo. Ang kalmado at kalmadong binata na iyon, ito ang unang pagkakataon na makikita nila itong lumaban. Sa hindi malamang dahilan, pinabilis niya ang tibok ng kanilang mga puso. Sa wakas, tumayo si Lin Feng sa entablado ng labanan, nakaharap kay Ye Kei. Gayunpaman, hindi man lang nilainggan ni Lin Feng si Ye Kei, tumingin siya sa mga taong nasa likod ni Ye Kei at mahinahong sinabi. Makikita mo na ang biro ay hindi masyadong nakakatawa.